Hello. Kumusta may adlaw ka na itong tanan, mag-igsunan ang mga kasampyak. Here we go again, boy, America Duterte loyalist mag-ingon nga. Kung adunay na idugmo, tungod sa tumang kakapoy o kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanyo sa pagtindog. Before anything else, kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya. At kung kayo hindi pa nakapagsampyak, kayo inanyayahan ko na magsampyak man lang nitong munti kong channel. At mga kasampyak, may gusto akong ipaparinig sa inyo. Very fresh pa ito. Galing sa isimin about sa mga nangyayari ngayon. Pero kapilang muna tayo . Time check, 1:19 in the morning. Friday morning dito sa Brooklyn, New York. It's right here, mga kasampyak. Po ninyo nag-utos sa paglusog na illegal sa mga religious and worship compound ng Kingdom of Jesus Christ at paggamit sa mga kawawang pulis sa maruming laro ng politika. Ipaliwanag po ninyo ni Secretary Avalos at Mr. Marcos, ito po ang imbestigahan mo. Bigas na ultimong kulang pa na allowance na inallocate ng Kongreso ay hindi mo mapatino-tino at maayos-ayos. 11.4 million ang ninanakaw sa mga pulis. Ito ay galing mismo sa pulis, Mr. Marcos. Tapos itataya nyo ang karir at professional na kalagayan ng mga pulis at babalahurahin nyo ang organisasyon ng pulis para sa maruming laro nyo sa politika. Ito po ang tanong sa inyo ngayon ng taong bayan. Ginagawa pa ito ng Kingdom of Jesus Christ sa inyo na perwisyuhin ang kaban ng bayan ni Pastor Kibuloy? At bakit walang atensyon o ano pa mang komentaryo mula sa iyo? Kagaya rin ang paghanap sa napuntang 500 billion na investment scam na tinatawag mong Maharlika Fund. Mr. Marcos, ang dami mong sagutin sa taong bayan. Dito muna tayo, mga kasampyak. Di ba na to? Naipasa na ito sa lower house at saka naipush na ito sa doon sa upper chamber para itong tinatawag na Maharlika Investment Funds. Mga kasampyak, maganda naman sana itong investment funds kasi tayo na lang siguro yung walang mga ganito, walang investment funds. Ang buong mundo halos kadalasan meron sila. Tayo wala tayong swerteng tayo sa Pilipinas. Hindi tayo katulad ng ibang bansa na meron silang natural resources, which is meron silang oil and gas. Tayo kawawa talaga tayo. Kaya diba itong Maharlika Investment Funds or MIF, gusto nilang kukunin ito sa bangko yata at saka mag-contribute din yung GSIS at SSS. So parang may may modification ganun. Dati si PBBM nga yata yung nag-sponsor nito para maipasa ito . Pero sabi nila na para hindi mahaluan. So pero parang di natin alam kasi anong nangyayari. Kaya malaking questions ito kasi may naipalabas na pera pero saan na yun napunta, yun ang problema. Wala naman siyang problema ang funds kasi investment funds kasi mahalaga yan sa isang bansa . Kasi mag-issue ka ng ang isang bansa mag-issue ng fixed instruments or tinatawag na bonds. Kasi halimbawa ang gobyerno, ang bansang Pilipinas gustong magpatayo ng stadium, ganun. So wala kang pera, so mag-issue ka ng bonds. So ang gagawin mo itong investors naman for example mag-issue ng 500 million o ganun na lang, estimate lang to, 500 million. So within the contract of within for example 10 years and every year for example magbabayad ng government ng interest, for example 5%. So itong babayaran every year until matatapos yung contract within 10 years. So it is both beneficial between the government and the investor. Bakit? Kasi itong investor kumikita sa interest within 10 years doon sa ating gobyerno. At saka also yung principal value, principal money niya ibabalik sa kanya. And that is why I said both beneficial. Kasi itong gobyerno, itong bansa natin
matatapos din itong kanyang stadium na pwede niya magagamit sa futuristic like future events, special gatherings, mga sports, ganon, mga special conventions. So, yun yung purpose niyan. Kaya kailangan natin ng investment funds. Pero ang malaking problema, sana yung pira. Di ba, may balita pa rin na nagka-problema tong bangko kasi yung dahil sa contribution na malaking pira na kinuha sa kanila So, anyway, patuloy natin ito. Before mo sabihin na sundin mo na niyang batas kay Pastor Kibuloy, ikaw ang may malalim at malubhang pananagutan sa paglabag sa batas at kawawang kapulisan na ginagamit sila sa iyong maruming laro ng politika. 11.4 million pesos. Sambulat ngayon sa buong daigdig. Mga kababayan, wag natin itong tantanan. Kagaya ng paghahanap natin ng 500 million na investment scam nila na pundo ng kaban ng bayan. Billion. Yes. Samantalang si Pastor at Kingdom of Jesus Christ ang nilulunsaran mo ng giyera, maglunsad ka ng giyera sa korupsyon at gutom, kawalan. Kaya kasi, sa tingin ko kasi, kaya tinira yan si Pastor Kibuloy Ang nakikita ko sa gobyerno ngayon, sa admin ni PBBM, lahat ng mga nakasuporta or sumuporta kay former President Duterte, iniisa-isa na nila Parang gusto nilang pilayan si former President Rodrigo Duterte kasi ayaw na nila makabalik doon sa posisyon sa politika kasi ayaw nila itong mga kalaban kasi kasi greedy kasi sila takot sila na makabalik si Duterte kasi mapuputol itong negosyo nila na corruption Alam niyo naman na sa panahon ni Tatay Digong lahat sila napigilan, drugs, corruption, ganun, kahit kaibigan pa. So, ngayon, ayaw nila makabalik kasi ngayon nagsisimula naman sila na mabubusog na naman Kung kaya ayaw talaga nila, yan yung problema. Kung kaya tayo mga kasampiak, magkakaisa tayo na suportahan natin si PRRD. Natin patuloy natin. Ang trabaho at kahirapan ng buhay ng mamamayang Pilipino bago ka magtapang-tapanan sa hindi mo dapat kalaban na tumutulong sa pagbubuo ng lipunan at pagtatanggol sa mamamayan at pagtutuwid ng ating bayan kagaya ng ginagawa nila Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus. Thank you very much, Terry. Yes, Dr. Rain. As a doctor, I'm really worried about the mental condition of this president. Kasi just recently, as soon as he started, one after the other, the kind of decision-making skills that he has, is it really is compatible with what we've heard, and he hasn't responded to the point where tayo ay masasatisfied tayo about his substance abuse disorder. Naririnig natin yan, and yet he hasn't responded to that. Just recently, was it the regional director, Eric of Region 11, in 12 hours, apat yung palit. Davao City, Davao City. So, in 12 hours, something like apat ang pinalitan. So, and what worries me kasi is like that, yung isa 3 hours, It's just ridiculous. It's like a noontime show, and it really gives you. Oo nga Kasi ano ba naman yung ginawa nila Pinalitan nila ng apat na bisis. Unang pinalitan nila si Colonel Rolando Sugilon noong 23rd of May 2024 until July 9th of July 2024. Tapos noong July 10 naman 2024 pinalit si Colonel Lito Patay. Then after that, the same day, July 10, pinalit nila si Colonel Sherwin Botel. Then after that, the same day pa rin. So it's a matter of hours only. Si Colonel Hansel, Maranton na ang pamarantan. Ang problema, ito si Marantan may may kaso ito na guilty siya. Yan yung problema. Ba't nyo ilalagay doon sa Davao, which is, yung Davao is, if I'm not mistaken, iba number 2 yata sa buong Asia, basta most safest city. So, basta next to Singapore, ba't mo papalitan yung mga matitino tapos lalagyan nyo ng mga ganitong klaseng tao Ito guilty ito sa
meron pa nga sa news sa GMA nito. Proven ito, guilty talaga ang taong ito. Ito si Colonel Hansel Marantan. Guilty ito siya ng rob out case. Yung mga pinapatay, may mga pulis. Ganun. So, ano na bang nangyayari ngayon? Kung saan yung mga mabubuting pulis, tinatanggal, pinapalitan ng may mga kaso at mga guilty na talaga. Yung mga convicted na talaga. So, baliktad. Parang backwards tayo eh. Parang gusto nilang yung mga, kasi ito sigurong tatlo, si Colonel Rolando, si Colonel Lito Patay, at saka si Colonel Sherwin Butil, hindi ko siguro sumunod sa utos ng nakakataas kung kaya tinanggal. Kaya running talaga ang gobyernong ito. A glimpse of the caliber of thinking that's going on with someone who is our president, no? And this is what a chronic substance abuse disorder does. It impairs your judgment, your decision making, your perspective of things. It makes you paranoid. It makes you depressed. Ito. Itong sinabi ni Doktora Badoy, Lorin Badoy. Totoo talaga ito eh. Kasi ako nagtatrabaho ako sa medical field. Hindi ako doktor or hindi ako nurse, pero basta nasa medical field ako. Na-experience ko ito base sa kaibigan ko na isang RN, isang nurse. 2017, alam ko siya yung mga may mga siyang na mga substance. At saka 2018, 2019 hanggang 2020 naging co-worker ko sa isa na namang facility. Na-experience ko ito sa kanya yung parang paranoid kasi one time siya parang nagkahiwalay sila ng ex niya, ganun. Ang nangyayari yung ex niya gustong bumalik, ayaw na niya kasi hindi natin alam kung ano nangyayari sa kanila. At saka lagi siyang nagsasabi, may taong sumusunod sa akin, tapos aligaga siya, yung alam mo ba yung paranoid, hindi magpakali, ganun. Tapos wala talaga, hindi. Tinatanong ko pa nga, bakit ano ba niya? May sa akin, may nagmamanman sa akin, may sumusunod. One time doon sa bus stop doon sa nearby sa facility na pinagtrabahoan namin. Na umaga na yun so pauwi na kami kasi night shift yung duty namin. So nung na kami, nag-out na kami, bigla lang siyang bumalik doon sa facility namin na parang takot, na parang hindi mapakali talaga. Aligaga. So sabi ko, bakit? Sabi niya, may sumusunod sa akin, tingnan mo doon sa likod. Tinitingnan ko, sabi ko, wala naman. So yun, tinanong ko siya, bakit? Ano ba, may tinitik ka ba? Ganon, kasi friend ko bumabalik ka ba sa yung mga ginagawa mo dati, yung kasi sinishared kasi niya yung mga substance, yung mga tinitik. So sabi niya, yung daw niya, ex niya nagbibigay sa kanya. Kaya sabi ko, tigilan mo na yan yan yung sa'yo, parang hinahunting ka ng Kaya totoo talaga yan, yung mga tao kasing dumagamit ng mga abusive substance, paranoid talaga sila. At talking of paranoid, hindi lang si Bongbong Marcos yung paranoid lahat ng team niya si Abalos, si Tambaloslos, kung kaya't magka-rhyme talaga yung tatlo Romualdez, Tamba, Abalos, Tambaloslos, Tamba, PBBM, Tamba, Ngag, Tambaloslos. Ang yung isa, Bunjing. Hindi na natin alam kung asan na. Hindi ko na narinig kung asan na si Bunjing ngayon. Kung kaya wala talaga Kung kaya itong gobyernong ito, itong admin na ito sana langhap-langhap naman kayo ng preskong hangin Yes. So these are things that enter my mind as a doctor, because what's going on in our country right now is really abysmal. It's like a nightmare. It's like what's going on with this president? Nakikita natin what we're seeing now with Pastor Kibuloy and the kingdom. Horrible as it is, it's just being replicated all over the country and in all branches of our government. Nung panahon ni President Marcos Sr., he corrupted the AFP, and I'm not saying this
Vice Ganda sa AFP at sa PNP, he corrupted our men and women in uniform so that yung tiwala sa men and women in uniform napakababa dahil kay Ferdinand Marcos Sr. And dahil sa soul searching na ginawa ng mga institusyon na ito, bumalik ang tiwala ng tao sa kanila so that yung AFP, for how many years sila yung number one na most trusted. And under President Duterte, ang PNP enjoyed the most trust ratings, no? Highest trust ratings nila that they ever experienced. And now that this is happening, that the Kung kaya't mga kaibigan or mga kasampyak, wala na talaga. Mas nakakatakot ngayon kasi hindi nila sinasabi na martial law na, lalo na sa Davao, doon sa Davao, yung secret, talaga, silent martial law na talaga ang nangyayari. Kasi pilit nilang pinipigilan yung mga tao na gustong magsasalita against them dahil sa mga nakikitang kapalpakan na mga ginagawa nila. Meron naman tayong free of speech, ganoon naman pero pilit nilang pinipigilan. At saka ang pinaka delikado ngayon yung itinalaga nila sa Davao na chief ng PNP may bahid, may convicted sa mga kasong kinarap niya dati. So delikado, lalo na si former President Duterte, yung mga anak niya, delikado sila. Wala pa naman sila sigurong mga bodyguards na ngayon kasi di ba tinanggalan sila. Kung kaya't mga kasampyak, ipagdasal lang natin yung sila former President Duterte at yung kanyang mga anak, kasi sa kanila nakasalalay yung yung pag-asa natin na Pilipinas aahon ulit tayo sa kahirapan. Wala na tayong pag-asa sa gobyerno ngayon, wala na tayo. Kung kaya't mga kasampyak, hanggang dito lang muna at maraming salamat po.